Hello mga kababayan, magandang umaga po. Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po ulit si Deo Dorano. So komentaryon lang po natin tong pagtatalo nila Tito Sotto at saka Marcolita. Regarding po kasi doon sa isang witness na na-contempt ni Marcolita doon sa Blue Ribbon. Ang umpisan po ng pagtatalo nila kung natandaan niyo po, nung huling hearing doon sa Senado, pagkahapon po na biglang nagkapalitan ng Senate President. So napalitan si Justice Escudero at napalitan din siya sa chairman of Blue Ribbon nung araw na yun. So ang nangyari, nung habang nagkaroon ng hearing doon sa Congress, ito ngayon si Hernandez, nagkaroon ng salita na may pinangalanan na senador. So ngayon, nung natapos yung hearing doon, biglang di umano, tumawag kay Tito Sotto si Romualdez na wag na daw balik dyan si Hernandez sa Senado dahil baka daw manganganib ang buhay. At agad-agad namang pumayag itong si Tito Sotto na hindi kinukonsulta ang chairman ng Blue Ribbon Committee na either kung sakop pa ba ni Marcolita yon or kay Lacson na. So pakinggan po natin ang kanilang pagtatalo mga kababayan. Hindi yung speaker, mas gusto ko na ikaw yung hindi kasi ako yung kasama yung speaker hindi na yung content pag pinamutan yung pag-house hindi kasi ngayon hindi ba siya umayag na tayo pero ang sinasabi ni Marcolita dito mga kababayan, bakit naman nagdesisyon ka nang hindi mo pinapaalam sa chairman? Kasi ang gustong palabasin ni Marcolita nung oras na yun, siya pa ang chairman. Ang gusto naman palabasin ni Tito Sotto, si Lacson na daw ang chairman. Sabi niya hindi pa si Lacson ang chairman. Kasi may oras po yan ng pagpapalit. So nung tumawag sa kanya si Romualdez, agad-agad na sumunod si Tito Sotto at pinadala niya doon sa Hernandez sa custodial na PNP. Which is mali kasi nga dito po siya nakontempt sa Senado. Dapat po dito siya sa Senado makukulong. Ang problema, ito si Itbulaga, si Tito Sotto, nagdidesisyon nang hindi man lang kinukonsulta ang kanilang mga grupo. Gago! Basta agad-agad. Para bang takot na takot siya kay Romualdez at hindi niya matanggihan, agad niyang sinusundot ang kanyang kumpare. Kasi magkumpare ito, mga kababayan eh. Hawak na rin kaya ni Romualdez ang Senado, mga kababayan? Kasi isipin mo, para bang kung makikita mo rito, mas pinagtatanggol pa ni Tito Sotto ang mga congressman kaysa senador. Di ba po? Kasi nga, samantalang dito siya nabibilang sa upper chamber ng Senado. Ang lower court po yan, ang lower chamber, ang House of Representatives, kasi kaya ang upper chamber sila, kasi national lang sila eh. Ang Kongreso is distrito lang. Ang laking takot kaya ni Tito Sotto kay Romualdez o hindi lang talaga niya matanggihan? Kasi kumpare, ituloy lang po natin ang paliwanag ni Marcolita mga kababayan.
tinatanong niya kung kinonsulta, hindi. Ang tigas nga ng mukha nito ni Tito Soto eh. Pala decision nga eh. Kasi nga, hindi nga po pwede yan na siya lang ang magdidesisyon. May mga kasama siya dyan. Hindi lang naman siya, dahil ba kumo siya ang Senate President, basta na lang siya magdidesisyon mag-isa. Mali po yan mga kababayan. Ituloy lang po natin siya. At ito pa, parang sa puntong ito, parang siya pa ang galit. Ba't ka magagalit dyan? Ikaw naman may kasalanan. Bakit ka kaagad sumunod-sunod kay Romualdez? Isang tawag lang na nanginginig ka na. Nag-achichi ka na. Ha? Yan ba ang ano sa turo doon sa Wangbol University? Mr. Gago! Agad-agad na sumunod. Hindi mo malang kinonsulta ang mga kasama mo. Mag-ingat ka dyan. Baka mamaya masipa ka dyan sa Lunes. O baka ikudita ka rin dyan. Kunting bilang lang yan. Makakuha lang yan ng 4 na senador. Tapos ka dyan. O yan ang inaano ko sa iyo, Tito Soto. Huwag ka ang pala desisyon. Nakakalimutan mo na hindi ikaw ang hari dyan. May mga kasama ka. Ha? Na anytime pwede kang patalsikin dyan. Ituloy lang po natin ang paliwanagan nilang dalawa hanggang sa napikon ito si Tito Soto sa kanila. Yan ang mga kababayan. Kasi nga, napiko na si Tito Soto. So mga kababayan, kung papansinin nyo po, parang hari ng turing ni Tito Soto sa kanyang sarili. Nito mga kababayan. Nakakalungkot mang isipin, pero yun po ang buong katotohanan. Parang siya na yung hari dito. Kaya nga po, na si Marcolita, ipinag-ano po yung sarili niya na wag naman ganun, ikonsulta mo. Kasi mayroon naman tayong mga kasama dito. At siya pa ang nagalit sa kabobohan niya. Ito, pakinggan din po natin tong kay Aimee Marcos, kay Remulla at saka kay Aimee Marcos. Regarding po doon sa ano naman ni Aimee Marcos doon sa ano. Kasi nga po, itong si Remulla mga kababayan, gusto po nitong maging ombudsman, ombudsman. Kasi nga po, may mga balak po sila eh. Ayon po kay Aimee Marcos yan, mga kababayan. Kasi nga, ito naman si Boyeng Remulla, gustong-gusto po nitong maging ombudsman. Pero ang taas na nga ng posisyon niya, DOJ Secretary. Gago! Pero gusto niya maging ombudsman. At alam naman po natin na sinampahan po ito ng kaso ni Aimee Marcos doon sa ombudsman. Ngayon, ang gusto nito mangyari, i-dismiss yung kaso niya doon sa ombudsman. At ayon mismo kay Aimee Marcos, nilalagyan lahat ng mga undersecretary doon, ng mga acting ombudsman doon, para mapalitan at mas kuha nila yung gusto nilang mangyari. At lumabas na nga po, ang sabi nga po kay ni Aimee Marcos, na natuloy na yung pag-dismiss ng kaso niya doon sa ano. Tingnan po natin tong paliwanag ni Remulla regarding po doon sa kanyang kaso doon sa ombudsman. Kasi nga, sinampahan siya, nagpalit siya ng motion to resolve the case. Pakinggan po natin siya. I'll be filing a motion to resolve. Gago! As possible. Tapos sir, ano po ba yung inilalatag natin doon sa ating pong naging sagot na from the start hanggang po sa ngayon? Ngayon mga kabayan, narinig nyo naman po. Ang sabi niya, nagpalit siya ng motion to resolve. Ito naman po yung, nung nagdesisyon na po ang ombudsman na kiniklear siya sa kaso. Ay ngayon, bigla po nag-motion si
Jaime Marcos ng reconsideration doon sa naging decision ng ombudsman. Kasi nga po, may plano po ang mga satanas dito. Plano po ito ng satanas ng mga kasi hindi nila makuha sa impeachment trial si BP Sara, kukunin nila sa ombudsman. Pakinggan lang po natin itong report na to. Crispin Remulla. Ito ang binigyan diin ni Senador Jaime Marcos matapos i-dismiss ng ombudsman ang kaso laban kay Justice Secretary Crispin Remulla at iba pa. Kaugnay ito ng mga reklamong unang inihain ng presidential sister na nag-ugat sa pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ayon kay Senador Jaime, naghain siya ng motion for reconsideration sa Office of the Ombudsman upang mabaliktad ang dismissal ng naturang mga reklamo. Paliwanag ni Senador Jaime Marcos, maaaring magsampa ng motion for reconsideration sa loob ng 5 araw mula nang matanggap ang abiso ng desisyon ng Ombudsman. Ayon kay Senador Jaime, inihain niya ang kanyang motion sa mismong araw na inilabas ang desisyon, kaya malinaw na naisampa ito sa tamang oras. Sa makatuwid, may nakabinbin pa rin anyang kaso si Secretary Boying Remulla sa Ombudsman. Maaari niyang magsampa ng mosyon sa loob ng 5 araw mula nang matanggap ang abiso ng desisyon. Dagdag pa ng senadora, anumang clearance ng ombudsman na nagsasabing kabaliktaran nito ay malinaw na hindi totoo at kasabwat sa panlilinlang. Nauna ng hiniling na Remulla sa ombudsman ang agarang desisyon sa naturang kaso bago ang pinal na deliberasyon ng Judicial and Bar Council. Ito ay upang makakuha siya ng clearance mula sa ahensya para sa kanyang aplikasyon bilang susunod na ombudsman. Asher Kadap. Yan ang nakakalungkot mga kababayan. Kasi nga po, gusto talaga ni Boying Remulla na maging ombudsman. Kasi may mga plano po talaga sila. Katulad ng sinasabi ni Jaime Marcos na hindi nila nakuha yung plan C, ay yung plan B, ka-plan C sila. At ito ang Office Ombudsman. At kakasuhan si BP Sara ng plunder. At talagang mawawala si BP Sara sa election sa 2028 at makukulong pa. At ang sabi niya, baka lahat ng Duterte kakasuhan, kasama na pati siya. Yun ang nakakalungkot isipin. Talagang hindi po nila titigilan hanggat hindi nila mawawala si BP Sara, mga kababayan. So mga kababayan, babantayan po natin itong mabuti. Kasi ito po talaga, na po ito, mga bulong na po ito ni Satanas. Ayaw po talaga lang tumigil sa pamumulitika. Mga kampo na po kaya ito ng kadiliman sila Remulla, si BBM, si Romualdez. Wala nang ginawa ito mga salot sa bayan na ito kung hindi pamumulitika na lang ginagawa. Hindi na nila inintindi yung kapakanan ng taong bayan. And yet, ang bukang bibig ng mga to, puro taong bayan. Yung nakakalungkot pong isipin mga kababayan. So hanggang dito na lang po muna. Ako po ulit si Deo Durano. Magandang gabi po, magandang umaga, magandang tanghali po sa inyo lahat. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. Magandang gabi po sa inyong lahat. God save the Philippines.